Are you blessed this morning, mga kapatid? Praise God. Pati mo naman yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, good morning sa iyo, kapatid. Sige po, patiin nyo lang. Pati po yung nasa likuran ninyo. Patiin nyo ng good morning. Blessed Sunday sa bawat isa. Praise God. Bigyan nga po natin ng clap offering yung mga kasama po natin ngayon. Yan ang handog na welcome na sa kanila. And also po, let us give God a big applause, a big clap offering this morning. Dahil pinagpala na tayo. Praise God. Yung pumunta pa lang tayo rito, pinagpala na po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Yung ingatan ka ng Diyos at sa loob na isang linggo, pakainin ka niya at sa loob na isang araw, pakainin ka niya ng umaga, tanghali, hapon, may merienda pa. Amen? Praise God. So, isang bagay po, ang tayo po'y pumarito na sama-sama para magpasalamat sa Diyos. Amen? Tayo po natin tumayo and let's welcome the presence of the Lord in the midst of us right now. Hallelujah. Hallelujah. Come on, just give yourself to God right now. Bigay nyo na po yung sarili nyo sa Lord. Kung may mga problema po kayo ngayong umagang ito, ibigay nyo sa Panginoon. You are in a perfect place, kapatid at kaibigan, because this morning, ang Diyos ay nakahandang tumugon. Ang Diyos ay nakahandang tumugon para sa mga panalangin mo. Oh, hallelujah. Just praise the Lord for all the good things that He has done in your life. Just thank the Lord for every trials that you've been through. At nakita mo paano ang Diyos ay sumama sa iyo. Just thank the Lord for His guidance na everyday sinamahan ka niya. And thank the Lord for every meal na meron ka. Thank the Lord for your family. And thank the Lord for His presence this morning. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay po sa amin. Napakaligaya ng puso namin, Panginoon, sapagkat minsan pa kami po ay nasa iyong presensya upang magpahayag ng aming pagpupuri at pagsamba. Ang madalangin namin, nasamahan niyo po kami. Sa mga oras na ito, bigyan mo po kami ng isang puso, Panginoon, na handang tumanggap ng mga pagpapalang espiritual. At mangyayari lang yun, Lord, kung lilinis mo ang puso namin sa mga oras na ito. In the name of Jesus, cleanse our hearts. Humingi kami ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali namin. Make us worthy, Lord, to worship you. Make us worthy, Lord, para sambahin po kayo. Make us worthy, Lord, to offer ourselves, O Lord, as a living sacrifice, holy. Make it acceptable, O Lord, through the blood of Jesus Christ. At habang kami nagpe-fellowship, Panginoon, ma-enjoy namin ang isa't isa. Because hindi kami narito, Lord, na para mag-isa lang, kundi kasama namin ang aming mga kapatid para mag-enjoy sa presence mo at mag-enjoy ng fellowship sa isa't isa bilang magkakapatid, Panginoon. We honor you, God. We thank you, God. And we will continue to praise you in the name of Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. 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 Come on, let's do that. Yan, good morning po sa ating lahat. I know na lahat po tayo ay may pinagdadaanan ngayon. And we are all having struggles. But today, let us make this day a joyous day. Amen? Are we all ready to give all our praises to our God? Are we all ready to give it all to our
Let's continue to sing for our God. And let this song be a reminder for the times that He has never failed us. For the time that He always brought us through. Na kahit anumang pinagdadaanan natin, laging nandyan ng Panginoon. Amen po ba?
have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Yes, Lord God. Lord God, Heavenly Father, we are here, Lord, to give you praise, the praises that you deserve, God. There is no words that can express how grateful we are that you are our friend, and most especially that you're our Father. We are thankful, Lord. We are so thankful, Lord, na kilala niyo kami, Lord God. Na hindi minsan, Lord, na hindi niyo kami pinabayaan at hindi niyo kami kinalimutan, Lord. And we are here, Lord God, to give back that love to you, Lord. Lord, we want to thank you, Lord, for this day, Lord, for the opportunity to praise you, Lord God. Thank you, Lord, for the gift of life that you've given for each and every one of us. Thank you, Lord, for every blessings, Lord God. Thank you, Lord, for every trials, Lord. Thank you, Lord, for always being there for us, Lord. And we are so grateful, Lord God, that we can worship you freely, Lord. And Lord, teach us not to take this opportunity for granted, Lord. And teach our hearts and our minds to worship you freely every time that, or every chance that we have. Turuan niyo, Lord, kami ngayong umaga, Lord. Give us an open mind and an open heart, Lord. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin ngayong umaga, Lord. As we pray, Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Tayo ay dadako muli sa dulang ng Panginoon at sa ating kikibahagi sa kanyang Lord's Supper. Ay nais kong basahin muna sa inyo ang kaalaala ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verses 28 and 29. Ganito sinasabi, "Datapwat siyasati ng tao kanyang sarili at sa kabumain ng tinapay at minom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng katol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikinala ang katawan ng ating Panginoon." Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na salita at tayo ay lahat ay lumapit sa ating Panginoon at tayo manalangin. Malaki ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami ay taos-puso nagpapasalamat po sa inyo, sa iyong kaputihan, sa iyong pag-iingat, at sa iyong mga kaloob na aming nalatanggap sa inyo araw-araw. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, na nagkaloob ng iyong bugtong na anak upang magkaroon kami ng kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos na iyong binigay sa amin, na pinagkaloob mo at tinanggap ang parusang na sana amin na maranasan. Iniaalay niya ang kanyang sarili, Panginoon, upang magkaroon kami ng kaligtasan at kami ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Dahil nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pinagkaloob sa amin. At bago namin itong Panginoon, ang simbolo ng iyong katawan ng dugo ay bigilin mo kami, Panginoon, ng iyong kapatawaran. Linisin mo kami sa oras na ito upang kami pa ay naging karapat dapat na tumanggap ng mga simbolo nito. Pagpalain mo nawa ang tinapay at pagkatas ng ubas bago namin tanggapin upang kami pa ay pagpala at maging banal sa iyong harapan. Maraming
salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas at sa buhay na walang kalilimutan sa iyo namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat itanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo ang Panginoon Jesus na gabing sa ito nagkanulo kahit lumambot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol at sinabi, ito ay aking katawan, matutol-putol tayo sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin kayo yun ang tinapay. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo ay magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin inumin ang katas ng ito. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang pagkakata sa akin. Good morning po mga kapatid. Dahil yun po ang naka-assign this Sunday, ako po muna ang mag-handle ng offertory challenge. Kaya basahin po natin ang Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Mga kapatid, kapag inunan natin ng Diyos sa ating mga biyaya sa panahon, talento at kayamanan, hindi niya tayo pababayaan. At sa katunayan, ipinangako niya sa atin na pagpapalain niya tayo ng mas higit pa sa ating inaasahan. Makikita natin dito kung gaano mabuti at gaano mabait ang ating Panginoon. At saka si Lord na ang nagpangako sa atin, kaya hindi niya tayo bibiguin. Ngayong oras na ng paghahandog, alalahanin natin ang pagbibigay ay hindi kawalan, kundi pagtitiwala at pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya ibigay natin ang nararapat sa Kanya, taos puso, masaya, at may pananampalataya. Bago po tayo mag-proceed sa offertory, manalangin po muna tayo. Father God, Heavenly Father, we praise and we glorify your name. Humingi po kami nagpapasalamat po kami, Lord God, sa mga biyaya at sa mga pagsustento na binibigay niyo sa amin, Lord God. Salamat po, Lord God, for the protection and the safety at sa good health ng bawat isang nasa church, Lord God. Patuloy niyo po kaming ingatan at protektahan sa habang nabubuhay, Lord God. And humingi po. And naway yung mga blessings po na pinagkaloob niyo sa amin ay maging blessings din po ng ibang tao, Lord. Padaanin niyo din po sa amin, Lord God, ng mga biyaya papunta sa ibang tao. Ito ang this is what we pray in Jesus' name. Amen.
Alright, so tayong lahat ay makinig ng Word of God from Proverbs chapter 3, verse 6. Ang sabi po ng Bible, "In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths." Tayo po lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyo. Kayo ang Ama na laging naandyan at nagpaparamdam ng iyong pagmamahal sa amin. Lord, nais naming makinig po kami sa inyo at mapakinggan, Panginoon, minsan pa ang iyong mensahe sa amin this wonderful Sunday, O God. Lord, speak into our hearts. Kasi alam namin, Lord, may gusto kayong sabihin sa amin. And we would like to thank you, Lord, for all the visitors that we have this morning. I-bless mo sila, Panginoon, at patuloy na maging daluyan ng blessing, Panginoon, ang iyong iglesia ngayong umaga.
para po sa lahat ng aming mga panahon. Thank you so much, Lord. Ito ang aming prayer in the name of Jesus. Let us all say, Amen. Sino po dito yung successful na sa buhay? Successful na. So wala po. Wala. Sino po dito naman yung bigo sa buhay? Wala rin. Sino po dito yung hindi naintindihan yung mga tanong na yun? Well, kung tingin po natin sa buhay po natin, ay hindi pa po natin nararating yung successful life, tamang-tama po yung pagpunta nyo ngayon. Because this message is not only for our young people. This is for all of us bilang mga anak ng Diyos. Alam, sabi ng Diyos, gusto po niya na magkaroon ka ng successful na buhay. Amen? Praise God. So lahat po tayo gusto ng successful na buhay. Iba-iba man po yung definition po natin ng tagumpay. Meron pong may gusto financial success. Merong iba naman po gusto na success in career. Meron naman pong gusto successful sila in terms of business, in terms of their career, or in terms of their goals. Ano po? Meron naman pong, of course, yung pinakamaganda na gusto po natin, lahat tayo who are involved in the ministry, gusto po natin na tayo ay maging successful in terms of our service to God. Gusto natin, ano po, sa bandang huli, masabi po natin na naging matagumpay ang buhay po natin. So when we say successful in life or successful life, it covers all the areas ng buhay po natin. No? Maging ito ay praktikal at maging sa spiritual. Ang goal po ng isang anak ng Diyos ay maging matagumpay. Amen po ba? Ito po yung good news. Hindi lang ikaw ang may gusto. Pati po ang Diyos, gusto niya matagumpay ka. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ni God matagumpay ka. That's true. Kaya po ang sabi sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. So even our Lord, no, ang ating Diyos, ayaw niya ng failure sa buhay mo. Ayaw niya ng failed ang buhay mo. Gusto ng Diyos ang buhay mo ay isang buhay na matagumpay. Yes, merong ups and downs ang buhay, but at the end, sa dulo, ang gusto ng Diyos sa isang anak niya ay buhay na matagumpay. Wala po itong pinagkaiba sa mga parents. Lahat ng parents na narito, meron lang tayong isang aim para po sa ating mga anak, and that is for us to see them successful at the end. Amen po ba? And that's why we do everything to support them. We do everything para po sila ay tulungan, to help them, and to let them know na naandito tayo para sa kanila. The same is true with our God. Hindi tayo kinreate ng Diyos para mahirapan sa buhay, hindi po. Ang gusto po ng Diyos, ay magkaroon po tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. So ang question po ngayon, paano tayo magkakaroon ng successful life? Well, here is the famous secret to become successful in life. Letter F. Follow God's leading. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 6 na binasa ko po kanina, ang sabi po dyan, in all your ways, sa ibang salin, submit to Him and He will make your path straight. Ang tunay po, no, na gusto ng Diyos, yung leading po niya ang masunod, hindi yung gusto natin. Okay? Ang tagumpay sa buhay ay hindi po yan aksidente. It is a result of a deliberate decision to let God lead. Marami po ang nagpupumilit sa sariling pamamaraan, sa sariling diskarte, pero ang sabi po ng salita ng Diyos, kung isusuko natin lahat ng lakad po natin sa Kanya, siya ang magdadirect ng ating landas. Ang reason kung bakit marami po tayong failure sa buhay is because hindi natin hinahayaan na ang Diyos ang magdirect
tayo po ay gumagawa ng sariling diskarte, sariling desisyon, tayo ang gumagawa ng sarili nating pagpaplano, hindi natin sinasangguni kay Lord. We don't follow God's leading. Alam niyo po, may isang pag-aaral na nagpapakita na ang decision fatigue, ang labis na pagkapagod dahil sa dami ng desisyon, na kailangan gawin, ay isa sa mga reason kung bakit maraming tao ang gumagawa ng mali or impulsive choices. Ayon sa isang study na isinagawa sa Columbia University, habang tumatagal ang araw at dumadami ang desisyong ginagawa, mas bumababa ang kalidad ng desisyon. Ibig sabihin, mga kapatid, ganito: the more you rely on yourself for every decision, the more likely you are to make a poor choices. Paki-plus nga sa screen yun. Diba? Pero kapag sumusunod ka sa pamumuno ng Diyos, who is all-knowing, all-wise, and all-loving, you reduce that burden. So ganito po, stop relying on your own limited judgment and start leaning on God's perfect wisdom. Amen? Kaya pala naman marami tayong sabit, marami tayong mga desisyon na tayo lang mismo ang may kagustuhan. Mga kapatid, hindi natin hawak ang bukas, pero hawak ito ng Diyos. Kaya mas wise na sundan natin yung pamumuno niya kaysa sa sarili nating gusto. Tignan niyo po si Abraham. Si Abraham po na tinawag na father of faith. Sa Genesis chapter 12 verse 1 to 4, tinawag siya ng Diyos para iwan ang kanyang bayan at ang lahat ng komportable sa buhay niya o komportableng buhay niya para sundin ang pangako ng Diyos. Actually, hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. But he obeyed. At dahil sa kanyang pagsunod, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Anong pangako ng Diyos? Ginawa po siyang ama ng maraming bansa. And therefore, naging susi sa tagumpay ni Abraham? Pagsunod sa direksyon ng Diyos kahit hindi malinaw ang buong plano. Ang kapatid, pray before you plan. Don't just say, Lord, bless my plan. No. Say, Lord, what is your plan? Amen? Minsan nakakalungkot, nakagawa na tayo ng sarili nating mga pagpaplano without consulting God. Hindi ba lang tayo humihingi ng wisdom kay Lord kaya nagkakaroon ng failure sa buhay po natin? What the Lord is telling us this morning is ask Him for wisdom daily. Be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Stop making decision na hindi kinukonsulta ang Diyos. So before you make a decision, kausapin mo muna ang iyong Ama sa Langit. Ask Him, Lord, tama ba ito? At pag nakita mong hindi tama, huwag mo nang ituloy kasi sigurado mahihirapan ka na. Masasaktan ka. So my question is this: when was the last time you stopped para tanungin ng Diyos kung tama pa ba ang direksyon ng buhay mo? Reminder, hindi ka ginawa ng Diyos para gumalaw mag-isa. Gusto niya na ikinukonsult mo sa Kanya ang mga bagay-bagay at sumusunod ka sa Kanyang leading dahil Siya lang ang may kakayanan na pangunahan tayo sa tamang landas ng buhay. Hindi mo nga alam yung future eh. Kaya mas kailangan mong dumipende sa Diyos na nakakaalam ng bukas. So follow God's leading, amen? If you want to be successful in your life, in all areas of your life, follow God's leading. Sabi mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo. That's correct. A second thing, pangalawang bagay, you have to amplify your skill. Amplify your skill. Alam niyo si Shane nung mawit dito kanina, pag ginawakan mo yung mic, kasunod niya, basa. Bakit? Nininervyos.
nervous yan. Pero yung skill ni Shane na yan, kapag kanya pong in-amplify, meaning kanyang hinasa pa ng gusto, darating ang panahon, hindi na papawisan yung mic. Bakit? Alam niya na eh. Magaling na, mahusay na eh. At ang sinasabi po natin, walang taong alam na agad lahat. Tama? Lahat tayo mayroong kailangan pang matutunan. Tignan niyo yung sinabi sa Ecclesiastes chapter 10 verse 10. If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. Bakit binanggit ito? Alam mo, kahit gaano ka pa kadeterminado, kung mapurol ang gamit mo, doble ang effort mo, pero kakalahati ang resulta nito. Nakita na po ba kayo ng palakol? Yung axe binanggit dito? Pag mapurol po yung doble effort mo, pero wala kang matatapos na maraming kahoy na mapuputol. Bakit? Mapurol. Pero pagod na pagod ka. Ganon din po sa buhay. Hindi sapat na meron kang passion. Diba? Kailangan din merong preparation. Kailangan merong pagpapalalim. Kailangan ng paghahasa ng kasanayan o ng kakayahan. Yes, meron kang skill, but you have to advance. You have to enhance your skill. Hindi pwedeng kontento ka na sa ganyan. Marunong ka kumanta, that's it. Hindi po. Kailangan mo yang hasain. Walang taong pinanganak na bihasa agad. Diba? Kahit sa spiritual life, walang shortcut. Gusto mo lumago sa pananampalataya, kailangan may disiplina ka sa pagbabasa ng Bible. Kung dito pa lang, may problema ka na. Paano ka mag-grow in faith? Kailangan may disiplina ka in your prayer life. May disiplina ka in your worship life. May disiplina ka when it comes to spiritual activities. Why? Because hindi sapat na pagkatapos mong tumanggap sa Panginoon, okay na yun. Hindi ka mag-grow. You have to advance your skill. You have to advance in your ministry. You have to advance kung ano man yung gift na binigay ng Lord sa iyo. Walang shortcut. God never intended for us to be stagnant. He designed us to grow, develop, and to maximize the gift He has given us. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya kung ikaw, bilang isang mananampalataya, meron kang talent, meron kang gift, pero hindi mo naman minamaximize, hindi mo naman siya pinalalalim, hindi mo siya hinahasa, hanggang diyan ka na lang. Alam niyo po, sa larangan ng educational psychology, meron tinatawag na deliberate practice. Ayon sa research ni Dr. Anders Ericsson, hindi lang po repetition ang susi sa excellence, kundi intentional improvement sa bawat practice session. Ang mga experts, katulad ng mga musicians, athletes, hanggang mga surgeons, hindi po basta-basta naging mahusay. Hindi ho. They devoted time not just to practice, but to improving specific weaknesses with the help of the coaches and feedbacks. In other words, mga kapatid, success comes when we work smart and improve strategically. Kailangan po, meron tayong ganun isan. Ganun din sa spiritual life. Di ba? Huwag kang manatili sa kung ano yung alam mo ngayon. Improve your God-given abilities so that you can fulfill God's purpose for your life. Huwag kang makontento na every Sunday umuupo ka lang and then after that uuwi ka. Improve your Christian life. Improve your Christian walk with God. At sometimes kung ikaw ay narito, hindi ka lang basta uupo next Sunday, ikaw na yung tutulong sa mga uupo. Try to be involved. Try to level up yourself as a Christian. Huwag kang makontento na ikaw ay simba, uwi. Tanungin mo kaya katabi mo, simbawi ka ba? Simbawi daw? Walang involvement. Nakakalungkot yun. Lalo na kung matagal ka na Kristiyano. If you have been a Christian for many, many years,
and until now, wala kang involvement sa church, hindi successful yung Christian walk mo. It's about time that you get up from your feet and walk really, seriously sa Panginoon. Do something habang may pagkakataon ka na pwedeng gawin para sa Panginoon. Because hindi habang panahon nandito ka. Amen? So habang may lakas, habang may sigla, gamitin ang lahat ng yan. Huwag makontento doon sa uma-attend ka lang. Dapat ikaw po ay nag-involve. Sabi nga ni Howard Hendricks, isang Christian educator, sabi po niya, if you stop growing today, you stop teaching tomorrow. Ano ibig sabihin nito? Kapag huminto ka ng matuto, okay? Huminto ka na rin maging epektibong instrumento ng Diyos. Paano kaya gagamitin kung hindi ka na po nag-aaral? Kung huminto ka na lumalim pa o maghasa pa? Nakita niyo po yung mga pastor, tapos na mag-aral, pero pag may seminar, attend pa rin. Lagi ko nga binabanggit, ang mabuting mangangaral ay mabuting mag-aaral. Kapag ka ang mangangaral hindi na nag-aaral, wala na ituturo yon, stop na, wala na po. Sasabihin ng mga kapatiran lang, paulit-ulit na lang. Wala na akong natututunan, yun at yun na lang. Bakit? Nag-stop na ng pag-aaral. And the same thing sa atin. When we stop learning, hindi na tayo nag-ahasa, hindi na po tayo magagamit ng Diyos doon sa purpose niya. Now imagine niyo po to, kilala niyo po si David. Bago siya naging hari, isa muna siyang Tama? Isa siyang pastol. He was just a shepherd before he became a king. Ito matindi. Doon pa lang natuto na siyang lumaban sa leon at sa oso. Nag-practice na siya ng slingshot habang inaalagaan ng mga tupa. Hindi aksidente ang tagumpay ni David laban kay Goliath. Hindi aksidente na magaling siyang warrior. Kasi nung shepherd siya, nag-practice na siya ng nag-practice. Pinaghandaan niya. Kaya nang kaharap niya si Goliath, ilang bato po? Ilan? Imagine niyo po, yung isang shot lang na yan, sa ball, bagsak. Tsamba? Hindi. Hindi po siya tsamba. And gusto ko pong malaman yung mga kapatid, ang buhay hindi pwedeng pa-tsamba-tsamba. Hindi pwedeng ang bahala na. Basta masarap ang tulog ko ngayon. Sino po dito mahilig matulog? Kahit hindi alam ko ano mangyayari bukas. Walang plano. Hindi ini-improve yung sarili, ang ini-improve yung tulog. Sino po rito? Yung dating tulog niya, mga 8 hours, ngayon ginawa ng 10 hours. Ang tamad nun, no? Ini-improve yung tulog, kaya yung utak, walang nangyayari. Bakit? Tulog, hindi nagbabasa. Bible. Hindi naglilingkod. Pag inaaya mo, marami raw gagawin. Yung pala tulog. Pag ganun po ang kasama ninyo mga kapatid, maniwala kayo, hindi uunlad ang buhay niyan. Hindi yan magiging successful kasi wala akong nakitang taong naging successful na laging tulog. Meron ba kayo? Meron ba kayong kilala? Kasi kung meron po kayong kilala, magpaturo tayo at matulog na lang tayo lagi para paggising mo, successful ka. Walang ganun mga kapatid eh. Si David, naging successful siya not because natulog siya ng natulog, hindi po, nag-practice siya ng nag-practice. Hanggang isang araw, kaharap niya ang napakalaking si Goliath. Ang sabi niya, tatamaan ko to. Sa pulagat to. Ganon din si Joseph. Si Joseph, bago siya naging governor ng Egypt, pinagdaanan muna niya yung betrayal. Ano pa? Kulungan. Ano pa? Yung pagiging slave. And sa bawat yugto, ini-improve niya ang kanyang karakter, ang kanyang leadership, ang kanyang pananampalataya. Kaya nang dumating na siya ang gagawing governor, handa na siya. What do I mean by this? Na lahat ng pagdadaanan po natin, kung titignan po natin as God's preparation, merong inihanda ang Diyos na magandang buhay para sa atin. Kaya dumating kay Joseph yung promotion,
It is because handa na siya. Now, ito po ang tanong. How can we improve our skills, Pastor? Dalawang paraan po. There are two ways to improve your skills. Number one is what we call the school of hard knocks. Ito po yung matututo ka sa sarili mong pagkakamali. Sino po dito nagkamali na? Ay, iba perfect? Hindi nagtaas ang kamay? Perfect lang? Oh, sino po dito yung mga hindi nagkakamali? Meron? Sino po dito yung katulad ko nagkakamali? Praise the Lord. Lahat tayo. Next question. Sino naman po dito yung natuto dahil nagkamali? Ay, iba hindi pa rin. Sino po dito yung nagkamali na inulit pa? Ayaw po umamin. Sabi mo kasi umamin ka. Di ba? Yung school of hard knocks, ito yung matututo ka sa sarili mong pagkakamali. Masakit to. Masakit. Grabe. Pero minsan kailangan yung magkamali ka sa relasyon, na broken heart ka, o di ba natuto ka? Di ba? Parang ayaw doon. Di ba? Yung nagpaloko kang minsan, ayaw mo na maulit. Kaya danan-dana yung puso mo, di ba? Lalo na kung nadaluhan ka na, di ba? Ang sakit, ayoko na. Kaya pag nakakita ka ng lalaki lang parang nagpapakita ng motibo sa'yo, tumatakbo ka ng palayo. Bakit? Natuto ka na eh. School of hard knocks. Diba? May mga taong natututo dahil nagkamali ng diskarte. Merong nagkamali sa pagmamanage ng pera. Sabi nila, naku, ayoko na magkapera. Ay, ganun ba? Hindi pala. Diba? Sabi nila, gagalingan ko na mag-manage ng pera. You learn it in hard way. That's the first school. Ito yung pangalawang eskwelahan. You learn it from others. Ito yung mas matalino. Yung magpaturo ka. Yung magpa-mentor ka. Yung makinig ka sa payo ng may experience. Mga young people, listen to me. Pag sinasabi po ng mga mas may edad sa atin na noong panahon namin ganito, it's because they want you to learn from them. Not because they are comparing their era to your generation. Minsan ng mga young people, ito sasabihin nila, panahon nyo yun eh. Iba na ngayon. No. You can always learn from the past. And that's why we're telling na noong time namin ganito, noong panahon namin ganito, para magkaroon kayo ng careful evaluation at masabi ninyo, bakit ang panahon nila ganon, ito resulta sa buhay nila, ano ang plano ko ngayon para maganda ang resulta ng bukas ko. Hindi para i-compare. So maging matalino tayo doon, magpa-mentor tayo, makinig tayo sa payo ng mas may experience, kasi doon ka magtatagumpay. Proverbs chapter 15 verse 22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. So advance your skill. Matututo tayo na maging, sabi nga po ay, matyaga. Hasain yung skill natin. Kung ikaw ay empleyado ng isang kumpanya, hasain mo ng gusto yung skill mo, magtrabaho ka ng magaling. Amen. Diba? Kung ikaw ay estudyante, hasain mong mabuti ang iyong utak para ikaw ay maging magaling na estudyante. Amen? At bilang mga Kristiyano, galingan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Why? Hasain natin mabuti yung paglilingkod kay Lord. Dahil ang pagiging excellent ay testimony ng pananampalataya mo. Pag nakita nilang mahusay ka, sasabihin nila, ganyan pala mga Kristiyano, mahuhusay. Pero kung ikaw mismo, di ba? Hindi ka nag-excel, sasabihin nila, Kristiyano yan, talo ko pa. May Diyos yan, pero ako hindi naniwala sa Diyos niya. Talo ko pa. You see? Hindi ka papayag ng ganon. Dapat andun yung attitude natin na need to be excellent. Kailangan kong i-advance yung skill ko. Kasi kung totoong binago tayo ng Diyos,
Dapat kita ito sa trabaho mo. Kita ito sa karakter mo. Kita ito sa disiplina mo at sa performance mo. Always remember this. Especially sa lahat na nagtatrabaho ng mga anak ng Diyos. Saan man kayo nagtatrabaho, sa government man, private man, o kung saan man. Tandaan niyo po ito. Hindi ka nagtatrabaho lang para sa boss mo. You are working for the Lord. And so you can go an extra mile sa trabaho. Because ikaw ay naghahasa, nag-a-advance ng skill mo. Dahil nakasalalay doon yung reputasyon ng pagiging Kristiyano mo. Reputasyon ng pagsamba mo sa Diyos at paglilingkod sa Kanya. So follow God's leading, amplify your skill. And this is the third, but not yet the last. The third is, make God your controlling partner. Binasa ito kanina ni Alfonso sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Let me read it again. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops. Then your barns will be filled to the overflowing, and your vats will brim over with new wine. Maraming tao gusto magtagumpay, pero ayaw isama ang Diyos sa plano nila. Ang tanong, sino ba ang boss ng buhay mo? Ikaw ba o ang Diyos? Kasi po ang tunay na tagumpay, hindi lang kung gaano karami ang naipon mong yaman, kundi kung gaano mo na-honor si God sa buhay mo, pati sa pananalapi mo. Sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kapag si Lord ang number one partner mo sa buhay, siya rin ang bahalang mag-supply ng lahat ng kailangan mo. Amen? Doon sa Harvard Business Review, ang mga matagumpay po na CEO at entrepreneur, hindi lang sila mahusay magplano. They surround themselves with reliable partners and advisors who can help them to make wise and timely decision. Kapag sila lang po ang susunod o masusunod, they can make blind, silang gumawa ng mga desisyon na mali. Pero kapag merong trusted voice na nagbibigay ng input sa kanila, mas maaaring yung resulta ay mas maging maganda. In other words, ganoon din po sa Panginoon. Siya ang Chief Executive Officer ng buhay natin. Amen po ba? Amen. Hindi po tayo. Kung gusto mong sigurado ang tagumpay, isama mo siya sa bawat desisyon mo. Don't just consult Him, put Him in charge. Lord, kayo na po bahala dito. Si John Wesley, sabi niya, earn all you can, save all you can, and give all you can. Hindi po masama umunlad, pero dapat laging may espasyo si Lord sa budget at sa buhay mo. And giving, yung binanggit ni Ponce kanina, yung giving hindi po yung kawalan. Paraan po ito para maipakita mo na si Lord ang priority mo sa buhay mo. Balikan natin si Abraham. Isang successful patriarch si Abraham. Bakit? Dahil hindi po siya nagdalawang isip na yung pinakamahalaga sa kanya, ito po yung si Isaac ay i-offer niya sa Panginoon. Kaya mas lalo siyang pinagpalaan ng Diyos. Sometimes the Lord will ask you to offer your Isaac to really prove your faith and your trust in the Lord. Yung widow of Zarephath, sa panahon ng tagutom, binigay niya kay Elijah ang huling pagkain nila. Anong resulta? Hindi siya nawalan. Araw-araw, merong pinakakain ang Diyos sa kanila. Alam niyo, kahit konti pa yan, ulitin ko po, kahit konti pa yan,
kapag inuna mo ang Diyos, siya ang bahala sa sobra. Amen? Tignan niyo yung Macedonian churches. Sa gitna po ng kahirapan, nagbigay sila. Because they made God as their controlling partner. Always keep in mind, mga kapatid, tithing is not just about money. It's about trust. Hindi mo kayang pantayan ang Diyos pagdating sa pagbibigay, pero kaya mong ipakita na siya ang priority mo. So, wag mong gawing optional si God sa budget mo. Gawin mo siyang una. Sabi mo nga sa katabi mo, gawin mong una ang Diyos sa budget mo. Palapakan natin si Lord. Come on. Kapag ang Diyos ang partner mo sa finances, meron kang premise at meron kang promise. Premise, ito po yung pinagmulan, sabi rito, honor the Lord with your first fruits. At ano naman po ang promise? Your barns will overflow. Tignan niyo po itong mga businessman na to. Kilala niyo ba to? Alam niyo ba itong product na to? Paki-plus nga sa screen. Yan. Gumagamit ba kayo niyan? Hindi. Kilala niyo yan, di ba? Ang may-ari ng product na yan ay si William Colgate. Ito yung Colgate Palmolive, di ba? Ito po, nakatikim na ba kayo nito? Yan. Nakatikim na po kayo niyan? Ang may-ari po niyan ay si Henry Crower, Quaker Oats. Ano po? Ito, nakagamit na ba kayo ng mga products na to? Yan. P&G. Hindi po patay gutom. Hindi ho? Ang ibig pong sabihin niya na tama. Ang may-ari po niya ay si William Proctor at si James Campbell. Now, ano po ang main, ano po ang common sa mga main people na ito na binanggit, main businessman na ito na until now kilalang kalera? Isa lang po, they made God as their controlling partner. How? By always putting God first in their lives. By putting God first in their business. They used to give their tithes, mga kapatid. At hindi lang basta tithing. They gave beyond 10% as God prospered them. Yan sila. Bakit? Because they are actually making a public declaration na ganito. God is my partner and I will honor Him with my income. So God bless them spiritually and historically. Patay na sila. Pero yung Colgate buhay pa. Ang tawag pa nga ng iba doon sa close-up ay Colgate din. Pabili nga po ng Colgate, yung po close-up niya. Ang tanong ko po, is God your partner? Or He's just an emergency contact when your plans fail? Naku, nag-fail lang. Lord, doon ka pala tatawag. If you want a guaranteed success, mga kapatid, make God the controlling partner of your life. Every area, lalo na sa finances. Sabi ni Charles Spurgeon, God will not be a part-time partner in a full-time life. So again, follow God's leading. Amplify your skill. Make God your controlling partner. And this is the last. Embrace patience and consistency. Marami sa atin nagsisimula na may apoy, pero hindi nagtatagal. Kaya ang tanong, paano ka magtatagumpay kung hindi ka magtatagal? Sa Proverbs chapter 21 verse 5, the plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty. Doon sa Proverbs chapter 15 verse 19, the way of the sluggard is black to thorns, but the path of the upright is a highway. Mga kapatid, ang diligence o kasipagan, hindi lang tungkol sa dami ng ginagawa.
Ito ay tungkol sa consistency at pagiging faithful sa ginagawa natin. Hindi po yung gigising ka lang ng umaga o gigising ka lang ng maaga. After ng 1 week, after a week, tanghali ka na naman. Dapat consistent po. And ayon po sa isang pag-aaral ng American Psychology, ang taong merong grit o tiyaga, mas may chance na magtagumpay kesa sa mga taong matalino pero madaling sumuko. And that's very true. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi sapat ang galing. Kailangan may tiyaga ka. Maraming tao ang natalo, hindi dahil mahina. Hindi po. Kundi dahil sila ay hindi nagtagal. Sumuko agad. Kaya po doon sa mga nagninegosyo, huwag agad sumuko. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka agad sumuko. Diba? Success is not just about how you start. It's about how you endure. Sabi ni Thomas Edison, many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Malapit na sana sumuko. Naalala niyo po yung sa kwento dyan, na merong isang lalaki, nabalitaan niya yung bahay na binibenta, merong ginto sa ilalim. So ang ginawa po niya, binili niya yung bahay. Nag-start siyang magpahukay. So hinukay, ang lalim na wala pa rin. So ang feeling po nung nakabili, lugi siya. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Binenta niya yung bahay sa kaibigan niya. Nung maibenta yung bahay, sabi nung hindi naman niya sinabi na may kayamanan. Sabi binenta niya, nagtataka yung kaibigan niya, bakit may hukay na napakalalim? So ang ginawa po nung lalaki, bumaba. Hinukay niya. Naku mga kapatid, isang dipan lang pala, andun na yung kayamanan. Sayang. Hindi ba maraming ganun sa atin? Ang haba na ng journey mo, kung kailan malapit na, third year high school, doon pa huminto. Iba naman, third year college na, malapit ka na matapos, doon pa huminto. Malapit na Kaya alam nyo, hindi lahat ng hindi nagtatagumpay dahil mahina. Yung iba kaya hindi nagtatagumpay kasi huminto. Miski sa pagsunod sa Panginoon. Marami ang hindi nagtatagumpay sa kanilang pagsunod kasi sa gitna, huminto. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang hihinto. Ayan. Palapakan natin ang Panginoon mo. Sabi ni A.W. Tozer, sabi po niya, God never uses a man greatly until he was wounded him deeply. Kaya huwag kang magtaka kung may mga pagsubok along the way, kadalasan doon ka hinuhubok para mas maging malalim at maging matagumpay. Meron ka bang crisis ngayon? Don't quit. Stick with God. Napapagod ka na ba sa ministry mo? Don't quit. Stick with it. Mga kapatid, pagod ka na ba sa trabaho? Napapagod ka ba sa buhay pamilya? Don't quit. Stick with it. Di ba? Nagtatapat ka naman kay Lord pero parang tingin mo walang nangyayari. Don't quit. Stick with it. Huwag hinto, huwag susuko. Kasi ang tagumpay ay wala sa unahan. Andoon pa. Sa bandang dulo. Colossians chapter 3 verse 23 hanggang 24. Tandaan niyo po ito. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Hindi mo boss yung tao,
Si Lord ang tunay mong boss. No? Kahit walang recognition, kahit walang pagkilala, kahit walang palakpak, kahit walang increase, walang promotion, o walang nakakapansin, tuloy mo lang. Tuloy lang, amen? Diba? Alam niyo po ba yung Chinese bamboo tree? Kapag itinanim mo raw po ito, walang tumutubo sa ibabaw sa loob ng 5 years. Yung Chinese bamboo tree. 5 years. Pag tinanim mo, walang tumutubo. Alam niyo kung bakit? Kasi sa ilalim ng lupa, lumalalim yung kanyang ugat. Then, sa ika-5 taon, tingnan niyo to, in just 6 weeks, it can grow up to 90 feet tall. In just 6 weeks. What's the point, mga kapatid? Sometimes you don't see the growth above, but God is doing something beneath. So don't give up too early. Baka nasa ika-5 taon ka pa lang. May ministry kayo, huwag niyo basta isuko. Wag. Baka umuugat pa lang. Hayaan niyo munang umugat ng umugat. Yung mga humahawak sa atin ng small group, parang tingin nyo walang nangyayari sa small group nyo, akala nyo lang yon. Sabi mo nga sa katabi mo, akala mo lang yon. Yes, akala mo walang nangyayari. Hayaan mo lang lumalim ang ugat niyan. Baka in ka-5th year, pagdating ng 5 taon, magulat ka. No? In just 6 weeks, makikita mo yung paglago nito. Grabe. So, hayaan mo lang umugat ng malalim. Sumunod ka lang sa Diyos. Sumunod ka lang sa plano niya. Hayaan mo ang Panginoon na mag-lead at maniwala ka. Siya ang magpapalago kapag ka po tayo ay sumusunod sa Diyos. Obey God and leave all the consequences to Him. Yan ang sabi ni Charles Stanley. So, question this morning, gusto mo ba ng successful life? Praise God. Taas po ang kamay ng gusto ng successful life. Come on! Lahat tayo! Hallelujah! Woo! Well, narito ang formula called fame. 1. Do you na? Follow God's leading. Huwag kang gumawa ng sarili mong diskarte. Number 2, amplify your skill. Number 3, make God your controlling partner. And lastly, embrace patience and consistency. At titiyakin ko sa iyo, magtatagumpay ang buong buhay mo. Shall we stand and let's have a word of prayer? Palakpakan muna natin si Lord. Let us continue to pray. Panginoon, salamat po dahil nais po kaming maging matagumpay. Hindi lang sa mata ng tao, kundi ayon sa plano ninyo, Panginoon. Turuan niyo kaming harapin ang bukas na ikaw, Panginoon, ang pinagsasanggunian ng lahat. Tulungan niyo kaming hanapin lagi ang kalooban mo araw-araw. Paunlarin ang mga talento na meron po kami, yung abilidad na ipinagkaloob po ninyo. At kami po, Panginoon, ay maging tapat sa pagbabalik ng mga nararapat po para sa inyo. I-honor ka namin, Panginoon, sa bawat kinikita namin, Lord. At kami manatiling tapat at matyaga hanggang dulo. Gawin niyo pong malinaw sa amin na ang tunay na tagumpay ay mararating lang namin, Panginoon, kung kayo ay kasama namin sa buhay namin ito. And sa bandang uli, Panginoon, pagdating ng araw, at kami ay naandyan na sa kaharian mo, Panginoon, masarap na marinig ng aming tenga, Panginoon, na sasabihin mo sa amin, well done, good and faithful servant. Lord, gawin mo po kaming matapat, Panginoon,
sa pangunguna mo. Sa ganun, Panginoon, hindi maging imposible, Panginoon, ang tagumpay ng buhay na gusto mo para sa amin. Thank you so much, Lord, sa bawat isa na nag-pray para sa bawat isa. Ngayong umaga ito, Lord, tinatanggap namin ang tagumpay na nagmula po sa inyo. At sinusuko namin ang lahat ng ito. Pinapanalangin namin ang lahat ng ito. In the name of Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Manatili tayo na tayo. Let's call our praise and worship team for our closing song.
Savior faith. Abba Father, have your way. So you know what they do. Let the cross show us to you. Tayo po yung nagalangin. Lord, papasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na pinagkaloob po sa amin, Panginoon, pagpurihan ka, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita niyo, Panginoon, at itong mga salita mo ito, Panginoon, ay nawa po may sa buhay namin, Panginoon. At papasalamat din po kami sa mga biyaya at natatanggap namin, Panginoon, at dinadalangin po rin namin na sa aming pag-uwi, Panginoon, gabayan niyo kami at wala pong mangyaring masama, Panginoon. Ito lang po aming samot dalangin. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala. Sa Kanya na mga pag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala na makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan, may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin. Sumakanya ang kaluwalhatian, ang kapamalaan, at ang kapangyarihan ngayon at kailanman. Amen.